At sa Barangay Saksi, pinulsuhan namin ang mga ordinaryong Pilipino sa kung ano ang gusto nilang marinig sa ikatlong SONA ni Pangulong Aquino sa Lunes. Ang kanilang mga sagot sa report ng saksing si Claire Delfin. Sa darating na Lunes, ihahatid ni Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA. Ayon sa political analyst na si Dr. Prospero de Vera, may dalawang pangunahing audience ang isang presidente sa mahalagang talumpating ito. Yung SONA ay isang tradisyon na nakuha natin galing sa Estados Unidos na kung saan ang presidente ay kumakausap sa Kongreso para hilingin ang suporta ng Kongreso sa kanyang mga programa sa pamahalaan. Importante din yung audience doon sa na yung mga pangkaraniwang tao kasi meron siyang manghihingin. Halimbawa, kung naghihirap ang isang bansa, kailangan niyang hingin sa taong bayan na magtiis ng konti. Kung ang kanyang kagustuhan ay mag-implement ng mga programa, kailangan ipaliwanag niya sa taong bayan ano itong mga programa to. Pero ang SONA ay hindi lamang maaaring tingnan mula sa punto de vista ng naghatid ng ulat sa lagay ng bansa. Ang talumpati rin kasing ito nakatutulong o nakasasama sa hinuhulmang opinyon at tiwala ng publiko sa kanilang Pangulo. Nandito tayo ngayon sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Nandito sa likod ko ang House of Representatives o ang Kamara kung saan ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas ang kanyang State of the Nation Address o SONA taon-taon. Ngayon alamin natin kung ang mga tao ba sa palibot ng Kamara ay nakikinig o nakikialam sa SONA o kung naiintindihan ba nila kung ano ito. Siguro para malaman natin kung ano yung mga natupad niyang ginawa noong una niyang sinabi at itong darating na SONA, kung ano pa yung pwede niyang magawa. Sa pag-iikot naman namin sa isang palengke, pinulsuhan din namin ang ilang Pilipino. Ano ba talaga ang gusto nilang marinig sa SONA ni Pinoy? Sana, siyempre, pagbaba ng gasolina, di ba? Yun, dapat bumaba ang gasolina para naman bumaba yung mga bilihin natin para makaraos-aros tayo. Improvement ng yung ekonomiya natin, lalo na para syempre para makatulong na sa mga jobless. Hindi lang po sa mga malalaking establishment ang kailangan o mga problema ng malalaking tao ang dapat solusyonan, kundi yung mga maliliit pa rin po na napapabayaan. Yung estado ng ating edukasyon, halimbawa, yun, lalo pa pong madagdagan ang magandang pasilidad ng ating paaralan. Si Mamang tricycle driver naman, sinabing sana raw ang SONA ay ihahatid sa wikang mauunawaan ng karamihan. Pag yung Tagalog, naiintindihan ko, kasi minsan, tulad nung nakaraan, puro Tagalog naman. Sa paraan man o sa sustansya ng talumpati, umaasa ang mga ordinaryong Pilipino na sa hulit-huli magbibigay daan ng SONA sa pagbuti ng antas ng kabuhayan ng mga simpleng mamamayan. Para sa Barangay Saksi, ako si Claire Delfin, nag-ulat.